Nagising ka na ba na may mabigat na puso? Naramdaman ang takot na tila pumipigil sa iyo? At isang dalamhati na dumarating bago mo man lang imulat ang iyong mga mata? Marahil ay naririto ka mismo na nakikinig sa panalangin ito dahil may humihingi ng tulong sa loob mo. Marahil ito ay mga alalahanin, sakit, pagkabalisa, o kahit na ang tahimik na takot na dumating ng walang babala at nakawin ang iyong kapayapaan. Madalas dumarating ang kawalan ng pag-asa nang hindi kumakatok sa pinto. Tahimik itong naninirahan at, nang ating mapagtanto, tayo ay nasasakal na, hindi alam ang isasagot, walang lakas na lumaban, na parabang isang mabigat na ulap ang sumakop sa ating isip at puso. At sa sandaling ito na ang isang napakahalagang tanong ay lumitaw. At kung maaari mong ibigay ang lahat ng ito sa Diyos ngayon, sa eksaktong sandali na ito, gagawin mo ba ito? Dahil may daan palabas, may paraan, may liwanag na kayang tanggalin ang anumang kadiliman, gaano man ito kasiksi. At ang liwanag na ito ay direktang nagmumula sa Diyos, na nagmamahal sa iyo, nagmamalasaki sa iyo, nagpoprotekta sa iyo at hinding-hindi kita pababayaan. Sa panahon ng panalangin ito, hindi tayo basta-basta magsasalita ng malalaswang salita. Bubuksan natin ang ating mga puso, tunay na kumukonekta sa Diyos. Kausapin natin siya, umiyak, magtiwala at hayaang punuin ng kanyang presensya ang bawat puwang sa ating buhay. At inaanyayahan kita, sa sandaling ito, na huminga na malalim, ipikit ang iyong mga mata kung kaya mo. At hayaan ang iyong sarili na madama ang pag-ibig ng Diyos sa paligid mo. Pinapakalma ka, pinapalakas ka. Ngunit bago ako manalangin, kailangan kong ipaalala sa iyo ang isang napakalakas na katotohanan. Ang takot ay isang bitag na nakakaparalisa. Ginagawa nitong makita natin ang mundo sa pamamagitan ng isang baluktot na lente, kung saan ang lahat ay tila mas mahirap, mas mabigat, mas nakakatakot. At ang kawalan ng pag-asa ang kawalan ng pag-asa ay parang isang bilangguan para sa kaluluwa na sumusubok na kumbinsihin ka na walang paraan, na walang solusyon, na hindi ka makakarating. Ngunit sabihin ko sa iyo, iyon ay isang kasinungalingan. May paraan palabas. At magsisimula ito sa sandaling maunawaan mo na hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng ito ng mag-isa. Kapag nagpasya kang sumuko, kumonekta sa Diyos, ang lumikha sa iyo, na nakakakilala sa iyo, na nagmamahal sa iyo at hindi kailanman, hindi ka pababayaan. Pag-isipan ito, ilang beses mo nang sinubukang lutasin ang lahat ng mag-isa. Ilang gabing walang tulog, ilang luha ang pumatak sa katahimikan. Ilang beses na ba umiikot ang iyong isip, naghahanap ng daan palabas, sinusubukang unawain, sinusubukang palayain ang iyong sarili mula sa bigat na ito, nang hindi na mamalayan na ang tunay na solusyon ay tiyak na ibigay ang lahat sa Diyos. Ngayon, sa mismong sandaling ito, hindi ka na nag-iisa. Nandito ako nagdarasal kasama ka. At higit sa lahat, naririto ang Diyos, naroroon, nakatingin sa iyo. Nakikita ka niya, naririnig ka niya, at alam niya kahit ang mga kaisipang hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi sa sinuman. Marahil ay nahihirapan ka sa mga problema sa iyong pamilya, marahil ay nahaharap ka sa isang sakit, marahil ito ay utang, mga problema sa trabaho, isang pagkabigo, isang pagkawala, kahit na ang kahungkagan na hindi mo maipaliwanag. Pero alam mo kung ano, alam na ng Diyos. Alam niya talaga kung ano ang nagpapahirap sa iyo, kung ano ang nag-aalala sa iyo, kung ano ang masakit sa iyo. At gusto niya ngayon, sa sandaling ito, na pag-aanin ang iyong puso, pakalmahin ang iyong mga iniisip, i-renew ang iyong lakas. Kaya, hayaan mo ang iyong sarili. Pahintulutan ng Diyos na magsalita sa iyo. Yakapin ka, palakasin ka, palayain ka sa lahat ng takot, sa lahat ng kawalan ng pag-asa, mula sa lahat ng kalungkutan, mula sa lahat ng pagkabalisa. Sama-sama tayong manalangin ngayon. At kung ang panalangin ito ay nakaantig na sa iyong puso, inaanyayahan kita, ng buong pagmamahal, na mag-subscribe dito sa channel, i-like ang video na ito, magkomento ng Amen sa mga komento at ibahagi ito sa mga mahal mo. Naway mas maraming tao ang makatanggap ng salitang ito, ang panalangin ito, ang pangangalaga na nagmumula sa itaas. Sama-sama nating ipalaganap ang pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, ngayong umaga inilalagay ko ang aking sarili sa iyong presensya, ng buong pagpapakumbaba at katapatan ng aking puso. Kinikilala ko na ang takot ay madalas na sumusubok na pumalit sa akin. Ang paghihirap na iyon ay kadalasang tila mas malaki kaysa sa aking lakas. Ngunit alam ko rin, aking Diyos,
na ikaw ay higit sa anumang takot, higit sa anumang kawalan ng pag-asa, higit sa anumang sakit. Sa makatuwid, Ama, sa sandaling ito ay inialay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng aking mga alalahanin, ang bawat pag-iisip na nag-aalis ng aking kapayapaan, ang bawat damdaming nagpapahina sa aking kaluluwa. Palakasin mo ako, Panginoon. Dagdagan mo ang aking pananampalataya. Tinutulungan akong matandaan, araw-araw, na hindi ako nag-iisa, na ang Panginoon ay nag-aalaga sa akin, na ang Panginoon ay gumagabay sa akin, na ang Panginoon ay umalalay sa akin. Naway ang iyong liwanag, ang iyong presensya at ang iyong pag-ibig ay salakayin ang aking buhay, ang aking tahanan, ang aking pamilya ngayong umaga. Naway mawala ang lahat ng kadiliman ngayon, naway ang lahat ng takot ay mahulog sa lupa, naway ang lahat ng kawalan ng pag-asa ay mawalan ng lakas, at ang kapayapaan na nagmumula sa iyong trono ay humawak sa aking pagkatao. I-renew mo ang aking lakas, Panginoon. Nagbibigay ito sa akin ng lakas ng loob, nagbibigay ito sa akin ng espiritu, nagbibigay ito sa akin ng kalinawan. Tulungan mo akong harapin ang araw na ito ng may kumpiyansa, may pananampalataya, ng may pag-asa. Naway huwag kong hayaang mangibabaw sa aking isipan ang mga pangyayari, ngunit naway alalahanin ko, bawat segundo, na mas dakila siya na kasama ko kaysa sa anumang sumusubok na ibagsak ako. Ingatan mo ang aking iniisip, Panginoon. Protektahan mo ako sa lahat ng kasamaan, nakikita at hindi nakikita. Patnubayan mo ako sa iyong mga landas, iligtas mo ako sa mga panganib, protektahan mo ako sa bawat palaso ng kaaway. Mapasa akin nawa ang iyong makapangyarihang kamay, palayain ako mula sa takot, kawalan ng pag-asa, kalungkutan at pagkabalisa. Dahil naniniwala ako, aking Diyos, na ikaw ay kasama ko. At kung ang Panginoon ay para sa akin, sino ang maaring laban sa akin? Sa pangalan ni Jesus, Amen. Huminga ng malalim. Nararamdaman mo ba itong kapayapaang bumabalo sa iyo ngayon? Hindi ito nanggaling sa akin, hindi ito nagmula sa mga salita, ito ay nagmula sa Diyos. Dahil narinig ka niya. At gusto kong malaman mo, gumagawa na ang Diyos. Kahit na hindi mo ito nakikita ngayon, mayroon ng isang kilusang nagaganap sa espiritual na mundo na pabor sa iyo. At kailangan kong sabihin sa iyo ang isa pang napakahalagang bagay. May magagandang pangako mula sa Diyos para sa iyong buhay. At marami sa mga pangakong ito ay naghihintay para sa isang bagay lamang, na naniniwala ka, na nagtitiwala ka, na ikaw ay sumuko ng lubusan. At sa susunod na ilang minuto gusto kong ibahagi sa iyo kung ano ang mga pangakong ito, at kung paano mo ito ma-activate sa iyong landas, sa iyong araw, sa iyong buhay. Kaya manatili ka rito sa piling ko, dahil ang ihahayag ko sa iyo ngayon ay makapagpapabago hindi lamang sa iyong umaga, kundi sa iyong buong kinabukasan, sa iyong buong kasaysayan mula ngayon. Maaring hindi mo namamalayan, ngunit habang pinapakinggan mo ang panalangin ito, may isang bagay sa loob mo na nagsimulang magbago. Ang isang maliit na apoy ng pag-asa ay sinindihan, at ang apoy na iyon, gaano man ito kaliit ay tila ngayon, ay may kapangyarihang magpapaliwanag kahit na ang pinakamadilim na gabi ng iyong buhay. Ito ay hindi lamang isang pakiramdam, ito ay ang presensya ng Diyos na nakapaligid sa iyo. Tinatanggap ka, pinoprotektahan ka. Alam mo, madalas tayong nakondisyon na maniwala na kailangan nating maging matatag sa lahat ng oras. Na hindi tayo maaring magpakita ng kahinaan, na hindi tayo maaring mahulog, na hindi tayo maaring bumagsak. At kapag dumating ang takot, ito ay humihingi sa atin ng lakas na, madalas, wala na tayo. Halika at humingi ng mga sagot, solusyon, paglabas na tila wala. At doon umusbong ang kawalan ng pag-asa, ang pakiramdam ng pagiging nasa isang kalituhan na walang paraan, kung saan ang bawat pag-iisip ay nagdaragdag lamang ng dalamhati. Ngunit, aking mahal, hindi kailanman hiniling ng Diyos na pasanin mo ang mundo sa iyong mga balika. Hindi yan ang papel mo. Iyon ay hindi kailanman. Ang hinihiling niya sa iyo, araw-araw, ay magtiwala ka. Magpahinga ka nawa sa Kanya. Naway tandaan mo na siya ay Diyos, at na, bilang isang mapagmahal na Ama, pinangangalagaan niya ang bawat detalye ng iyong buhay. Kahit na hindi mo namamalayan, kahit na ang lahat ay tila nahuhulog. Ilang beses ka nang tumingala sa langit at tahimik na nagtanong, bakit, Diyos ko? Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit napakasakit, napakahirap, napakaraming pagdurusa? At maraming beses, hindi ka nakatanggap ng agarang tugon. At nasaktan ka, nalito ka, naisip mong nag-iisa ka,
Ngunit ang totoo ay hindi tumitigil ang Diyos sa pakikinig sa iyo. Hindi siya tumigil sa pagsama sa iyo. At kahit sa katahimikan, pinalakas ka niya, inihanda ka, tinuturuan ka, kahit na hindi mo maintindihan. Ang takot, sa katunayan, ay parang anino. Mukha siyang malaki, nakakatakot, nagbabanta. Ngunit kung titingnang mabuti, ang isang anino ay walang sangka. Hindi kanya kayang hawakan, hindi kanya kayang saktan, hindi kanya kayang patumbahin. Ito ay umiiral lamang dahil mayroong isang bagay sa pagitan mo at ng liwanag. At ang liwanag ng Diyos, kapag ito ay nagniningning, ay nag-alis ng anumang anino, anumang takot, anumang kawalan ng pag-asa. Marahil sa ngayon ay iniisip mo ang lahat ng kailangan mong harapin ngayon, ang mahihirap na pag-uusap, ang mga problemang tila walang solusyon, ang mga bayarin, ang mga desisyon, ang mga alalahanin tungkol sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong kalusugan, sa iyong kinabukasan. At lahat ng ito ay nabubuo sa loob mo, hanggang sa maramdaman mong wala ng puwang, hanggang sa pakiramdam mo ay sasabog ka na sa sobrang pagkabalisa, sa sobrang emosyonal na bigat. Ngunit tingnan mo, ayaw ng Diyos na pasanin mo ang pasanin na iyon. At hindi lang iyon, binibigyan niya kayo ng pangako, isang espiritual na garantiya, na nakasulat at itinatag sa kanyang salita. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Iyan ay hindi lamang isang magandang pairala. Ito ay isang direktang pahayag mula sa Diyos mismo sa iyong buhay. Tuwing umaga, ang Diyos ay nag-aalok sa iyo ng isang makapangyarihang bagay, ang pagkakataong magsimulang muli. Ang pagkakataong tingnan ang araw na ito, hindi sa mata ng takot, kundi sa mata ng pananampalataya. Sapagkat ang mga lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi lumalakad sa kadiliman, sila ay lumalakad na ginagabayan ng kamay ng Diyos. Kahit na ang landas ay tila hindi tiyak, kahit na hindi mo nakikita ang lahat ngayon, nakikita ng Diyos. Nakikita niya ang lampas. Alam niya kung saan ka dapat tumunta. At habang nagtitiwala ka, habang sumusuko ka, habang pinahihintulutan mong mamuno ang Diyos, nagsisimulang mangyari ang isang bagay na supernatural. Nagsimulang bumukas ang mga pintong tila nakalok. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay nagsisimula ng dumating. Nagsisimulang gumalaw ang tila imposible. Dahil ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong lakas, ito ay hindi sa iyong kakayahan, ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. At makakasigurado ka, sa mismong sandaling ito, habang nakikinig ka sa bawat salita, mayroong isang espiritual na hukbo na kumikilos pabor sa iyo. Mga anghel na ipinadala ng Diyos sa paligid ng iyong buhay, pinoprotektahan ang iyong tahanan, kamping sa paligid ng iyong pamilya. May banal na saplot sa iyo. May makapangyarihang kamay na humahawak sa iyo, umaalalay sa iyo, gumagabay sa iyo. At alam mo yung takot na parang nangingibabaw sa iyo. Nagsisimula siyang mawalan ng lakas. Dahil kapag naalala mo kung sino ang kakampi mo, kapag naiintindihan mo na ang Diyos ang nangunguna sa iyo, napagtanto mo na wala kang dahilan para matako. Ang takot ay kumakain ng pagdududa, kawalan ng katiyakan, ang hindi alam. Ngunit ang pananampalataya, ang pananampalataya ay pinalalakas ng pagtitiwala sa Diyos, ng katiyakan na siya ay tapat, na hindi siya nagkukulang, na tinutupad niya ang bawat isa sa kanyang mga pangako. Kaya, huminga, hayaang palibutan ka ng presensyang ito. Damahin ang pag-ibig ng Diyos na yumakap sa iyo ngayon, na parang sinasabi niya sa iyo, Anak, anak, huminahon ka. Nandito ako, alagaan kita. Wala kang pagkukulang, walang magpapabagsak sa iyo. Sinusuportahan kita. Pinalalakas kita, pinoprotektahan kita, hindi ka nag-iisa. At sa sandaling iyon, lahat ng dati ay tila mabigat ay nagsisimulang gumaan. Dahil sisimulan mong maunawaan na may mga pakikibaka, totoo ang mga hamon, ngunit hindi mo kailangang harapin ng mag-isa. At walang kawalan ng pag-asa na maaring labanan ang kapayapaan na nagmumula sa itaas. Walang takot na nananatili kung saan naninirahan ang Diyos. Pakiramdam na pagtanto, kahit ang iyong katawan ay nagsimulang mag-relax, ang iyong mga balikat, na tensyonado, ay nagsimulang mag-relax, ang iyong paghinga ay nagiging mas kalmado, ang iyong isip ay bumagal. Dahil kapag ang Diyos ay pumasok, siya ay nag-aayos, siya ay naglilinis, siya ay nagbabago. Hindi lamang niya pinapakalma ang iyong kaluluwa, pinalalakas ka rin niya, pinupuno ka niya ng lakas ng loob, ng pampatibay loob, ng pag-asa, ng kalinawan. At baka hindi mo pa namamalayan, pero na-renew ka na.
Ang iyong isip ay nakahanay na sa langit. Ang iyong mga iniisip ay binabago. At kapag nangyari iyon, may makapangyarihang mangyayari. Magsisimula kang makakita ng mga solusyon kung saan nakita mo lang ang mga problema. Nagsisimula kang mapansin ang mga pintuan kung saan ang mga pader lang ang nakikita mo. Nagsisimula kang makaramdam ng kapayapaan kung saan dati ay pagkabalisa lamang. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Palalakasin kita, tutulungan kita, alalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Hindi lang yan basta salita. Ito ay isang buhay na pangako. Isang aktibong pangako. Isang pangako na natupad sa iyong buhay, ngayon. At hindi mahalaga kung gaano kalaki ang higante. Gaano man kalaki ang bagyo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang problema. Dahil mas dakila ang Diyos. At mahal na mahal ka niya, sobra, na hindi ka niya hahayaang lumubo. Hindi ito papayag na matalo ka. Hinawakan ka niya sa kamay, itinataas ka niya, ginagabayan ka niya. At kung titingnan mong mabuti, mapapansin mo na hindi na ito katulad noong nagsimula ang panalangin ito. May nagbago na sa loob mo. May nabago na. Dahil kumikilos na ang Diyos. At ngayon na ang iyong kaluluwa ay mas magaan, na ang iyong puso ay nararamdaman ang makapangyarihang presensya ng Diyos, nais kong maunawaan mo minsan at magpakailanman. Maaring subukang bisitahin ka ng takot, ngunit hindi na ito nabubuhay doon. Ang kawalan ng pag-asa ay maaring kumatok sa pinto. Ngunit hindi na ito nakakahanap ng espasyo. Dahil ngayon ang iyong buhay ay napapaligiran ng liwanag ng Diyos, ng kanyang pag-ibig, ng banal na proteksyon na nakapaligid sa iyo tulad ng isang hindi matitinag na kalasag. At tandaan, hindi ang kawalan ng mga problema ang nagdudulot ng kapayapaan, kundi ang presensya ng Diyos sa gitna ng mga paghihira. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo, ang nagtaas sa iyo, ang nagpapabago sa iyo. At kahit ilang beses kang makaramdam ng kahinaan, pagod, pagkawala, ang Diyos ay laging naghihintay sa iyo ng bukas ang mga kamay, handang tanggapin ka, aliwin ka, palakasin ka at ipakita sa iyo na, kasama niya, ang lahat ay posible. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot, o maunawaan ang lahat ng dahilan. Magtiwala ka lang, ihatid na lang, magpahinga ka lang sa kanyang pag-ibig, dahil nakikita ng Diyos ang higit sa nakikita ng iyong mga mata. Alam niya ang bawat detalye ng iyong buhay, bawat luhang ibinuhos mo sa katahimikan, bawat panalangin na iyong binigkas sa lihim ng iyong silid, bawat pagsusumamo, bawat pagnanais, bawat takot, at lahat ng ito ay binabago niya sa lakas, sa pagpapala, sa isang bagong simula. At tingnan mo, sa pagising mo bukas, at sa susunod na araw, alalahanin ang katotohanan ito. Ang Diyos ay nasa bagong araw na, naghahanda ng daan, nag-aayos ng mga pangyayari, nagbubukas ng mga pinto, nag-aalaga sa lahat ng hindi mo maisip. Nauna siya sa iyo, pinoprotektahan ka, inihatid ka, minamahal ka sa paraang hindi kayang mahalin ng sinumang tao. Kaya, huwag matako. Huwag mawalan ng pag-asa. May ups and downs ang buhay, pero hindi ka naglalakad mag-isa. At alam mo ang bigat na kasama mo sa loob ng ilang araw, siguro linggo, kahit buwan. Ipaubaya ito sa mga kamay ng Diyos ngayon. Sabihin sa Kanya, kung gayon, sa katahimikan ng iyong puso, Panginoon, sumusuko na ako. Ayaw ko nang dalhin ito. Naggitiwala ako sa iyo. Nagpahinga ako sa iyo. At damhin, maramdaman mong inaalis niya ang bigat na iyon sa iyong mga balikat. Pinupuno ka ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hayaang ang panalangin sa umaga na ito ay higit pa sa mga salita. Naway maging isang milestone ito, isang pagbabago sa iyong buhay. Mula ngayon, naway gumising ka araw-araw nang may katiyakan na ikaw ay minamahal, pinoprotektahan at ginagabayan ng isang Diyos na hindi nagkukulang. Naway mapuno ang iyong isip ng pag-asa, kalinawan, tapang. Nawa ang iyong buhay ay masakop ng nakikita at hindi nakikitang mga pagpapala. At naway hindi mo na muling pahintulutan ang iyong sarili na mapangibabawan ng takot o kawalan ng pag-asa, dahil ang mga lumalakad kasama ng Diyos ay nagtataglay sa kanilang sarili ng lakas na hindi naunawaan ng mundo. At kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyong puso, kung naramdaman mo ang presensyang ito, ang kaginhawaan, ang kapayapaang ito, inaanyayahan kita ng buong puso na mag-subscribe dito sa aming channel. Ito ay hindi lamang upang makatanggap ka ng higit pang mga panalangin, ngunit para rin tayong magpatuloy ng sama-sama sa paglalakbay na ito ng pananampalataya, pag-asa at espiritual na pagpapalakas.
Iwanan ang iyong pag-click sa video na ito dahil nakakatulong ito sa mensaheng ito na maabot ang higit pang mga tao na, tulad mo, ay kailangang makarinig ng salita ng panghihikayat, kaaliwan, at pag-asa. Magkomento sa ibaba, isulat ang iyong amen, ang iyong kahilingan sa panalangin, ibahagi ang iyong karanasan. Binasa ko ang bawat komento ng buong pagmamalasakit at ipinagdarasal ko ang bawat isa sa inyo. At huwag kalimutan, ibahagi ang panalangin ito sa mga mahal mo. Ipadala ito sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa pangkat ng WhatsApp na kinabibilangan mo. Dahil wala kang ideya kung gaano karaming buhay ang maaring mahawakan, mabago, gumaling sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa salitang ito. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng walang hanggan. Naway ang iyong araw ay puno ng kapayapaan, pag-ibig, proteksyon at mga himala. At tandaan, ang Diyos ay kasama mo, ngayon, bukas at magpakailanman. Amen.